So, kung titignan po natin doon sa mapa, doon sa weather forecast, talagang sakop ang buong Pilipinas. Pero sa kabutihan po ng Panginoon, hindi niyang inaalis o pinapahina yung bagyong yun. Amen. Napakapalad po ng lugar po natin, hindi lang po sa atin, sa lahat po, sapagkat ang Diyos ay tumigilos. Amen. Salamat po sa mga panalangin. Alam po namin na ang prayer po talaga ay the best weapon. Amen. Sa lahat ng sitwasyon ng buhay, ang prayer po talaga ang pinakamainam na gamitin na sandapan laban sa mga ito. Amen. Sapagkat sa prayer po natin, lagi po natin kasama ang Panginoon. Amen. Kung nagtatapat lang po tayo sa Kanya, sa Kanyang mga salita, tapat tayo sa Kanyang pangako, kaya ang Diyos ay tutulong sa ating buhay. Amen. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Yan. May lakas pa ba? Sa linggo tayo, diba? May pinagdaanan. May sakit, panghihina ng katawan, diba? Pagod na pag-iisip. Pero sa pagkakataon ito, binigyan tayo ng Lord para may refresh yung mga pagod natin na katawan, pagod nating isipan. Tama? Ibibigay natin ngayon sa Panginoon yan. Kasi hindi natin kaya. Hindi natin kaya ng ating sarili. Hindi natin kaya ng ating isipan. Kaya yung isang linggo na pinagtrabaho natin, ibigay natin sa Panginoon. Amen? Yung lakas natin, ipagkakaloob natin sa Panginoon. Yung pagpuri mo mamaya, gamitin mo yung lakas mo ron. Kasi ibabalik niya yun sa'yo. Kung anumang lakas na gagamitin mo ngayon, sa isip man, gumamit ka ng kalakasan sa iyong isipan, ibibigay ng Diyos, babalik ka sa iyo. Maging tapat lang po tayo sa ating pagpuri at paglapit sa Panginoon. Amen. Kaya nga tayo sasamba, saan? Sa Espiritu at sa katotohanan. Totoo po ang lahat natin ginagawa. Hindi po biro. Kaya yung akala mo na wala ka ng pag-asa, yung akala mo ikaw ay nanghihina na, tumingin ka kay Kristo na siya magbibigay ng kalakasan ng ating kalooban, ng ating pangangatawan. Amen. Tayo lahat po ay tumayo. Taas po natin ang ating mga kamay. Ibigay natin ang the best na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sa linggong ito na pagsama mo sa aming buhay. Ikaw ang aming itataas. Ikaw ang aming ipagkakagumpay sapagkat ikaw ay nagtagumpay na Panginoon. Kaya nga po, Lord, kami po ay mag-uumpisa sa panalangin sa pamumuno po ng ating kapatid, Brother Bender. Yes, Lord, tayo po tumigil at manalangin. O dakilang Diyos. O hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilaan ka, O Diyos. Ikaw ang Diyos na karapat-dapat, Panginoon, na mapapurihan at pasalamatan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na laki. Kapatid, sambitin mo ang papurit pasasalamat sa Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Sapagkat ang bawat isin narito, Panginoon. Lord, itong naman po ang iyong nais, Lord. Naalalahanin namin, Panginoon, ang pag-araw ng pagsamba, Panginoon. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapakumbaba at nagsusumama, Panginoon. Ikaw ang may kontrol ng buong mundo, Panginoon. Diyos, ikaw din ang nagbibigay ng lakas ng pananampalataya sa bawat isa, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, Ama, pagkalooban mo ng bawat isa ng matibay ng pananampalataya, Panginoon. Lord, kontrolin mo, Panginoon.
ang bagyong darating, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Diyos. Kung sa tao, Panginoon, imposible, Lord. Sa iyo walang imposible, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, at nananampalataya, Panginoon, na ikaw ang kikilos sa bawat tao, Panginoon, sa bawat tapat mong lingkod. Kaya, Ama, ikaw po ang kumilos at gumabay sa bawat tapat mong lingkod, Panginoon. Kaya, O Diyos, dalangin din po namin, Panginoon, sa mga oras na ito, ang bawat pupunta pa, Panginoon. Ang mga wala pa, O Diyos, sa bulwarang ito, abutin mo at ingatan, Panginoon. At sa bawat nanonood, Panginoon, dakilang Diyos, ikaw po ang humipo sa bawat puso, Panginoon, na makakarinig ng iyong salita. Kaya, O Diyos, sa oras nito, Ama, kami po'y nagsusumama, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, ang mundong ito, Panginoon, ikaw po ang humawa. Dalangin namin, Panginoon, ang lugar ng Cebu, Panginoon. Yung mga nasalanta, Panginoon, Lord, batid mo, Panginoon, ang mga kalagayan nila. Kung sila may nangailangan ng damit, pagkain, Diyos, ikaw po humipo sa bawat tao, Panginoon, upang matulungan sila, Panginoon. Ilang Diyos, sabi mo, Panginoon, kung kayo mananalangin, kayo yung didingin, Panginoon. Kaya, O Diyos, naniniwala kami, Panginoon, sa bawat panalangin ng narito, Panginoon. Dinirinig mo na, Panginoon. Kaya, Ama, dalangin din po namin, Panginoon, ang bawat gaganap, O Diyos, sa gawain ito. Sa bawat magpapakanta, Panginoon, ang iba na Espiritu, Panginoon, ang siyang kumilos. Hindi, Panginoon, sa magbabahagi ng iyong salita, Lord. Sa iyong makapangyarihan salita, O Diyos, ang siyang kumilos sa bawat pusong narito, Ama. Diyos, gamitin mo siya, Panginoon, ng daluyan ng iyong pagpapahal at kapahayagan, Panginoon, sa bawat makikinig, O Diyos. Kaya, Diyos, maraming po salamat, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, na dapat papurihan at pasalamatan sa mga oras na ito, Ama. Ikaw ang Diyos na dapat sambahin. Dakilain, O Diyos. Walang ibang Diyos na dapat naming sambahin. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Luwalhati ka. Purihin ka. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. You are worthy, Panginoon. Ikaw ang Diyos
Hallelujah. Masarap po sa pakiramdam na magpuri sa Panginoon ngayong umaga. Amen. Hallelujah. Minsan pa, papupurihan natin ang Panginoon ngayong umaga. Amen. Pagtitibok tayo, despite ng mga nangyayari sa atin, we will celebrate the goodness of the Lord. Amen. Hallelujah. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon ngayong umaga. Hallelujah.
ipagdiriwang ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Napagod na lahat. Naibigay ba ang nararapat na papuri at pagsamba sa Panginoon? Amen! Amen! Purihin ang Diyos sa bawat isa ng kanyang nilalang. At sa pagkakataon ito, yan. Huwag ingat ka ba? Si Diyos. Napakabuti ng Diyos sa bawat isa, sa mga kanina, sa bawat trial. Kung ikaw ay may trial, sabi ng sa awit, ipagdiriwang mo. Celebrate dahil may kapalit. Kung ikaw ay may trial ngayon, sabi, celebrate ka kapatid. Maliit man o malaki ang iyong pagsubok, magdiwang ka. Tingnan mo yung buhay mo. Yan. Ano yung ginawa ng Diyos na dapat mong ipagdiwang? Marami. Yan lagi mong nakikita. Diyos, salamat. Panginoon, thank you. Habang nakikita mo yung ipinagtatagumpay mo sa Panginoon, salamat, Panginoon. Na bawat nagsasuccess tayo, nakasama ang Diyos, pagdiwang mo ang kabutihan ng Lord. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At sa pagkakataon ito, tatawagin ko po si Ate Tess Gracilia. Sapagkat mayroon tayong ipagdiri mo. Ito po. Amen. Pero bago po yun, ipinagdiriwang po ni Kuya Luigi ang kanyang birthday ngayon. So, happy birthday, Kuya Luigi! Napaka-special ng araw mo dahil ngayon ay araw ng linggo. Amen. So, pagpalain ka ng Panginoon. Minsan po, pag sakay ko ng jeep, meron dalawang taong nagtatalo. So, makikinig lang naman ako sa kanilang pagtatalo. Sabi ng isa, bakit ako magbibigay? Kapos-kapos nga yung kinikita ko. So, kailangan ko pa bang magbigay? Sabi ng isa, hindi naman ikaw masama na magbigay kung kaya mo naman. Konti lang. Alam niyo po, ang karaniwang sinasabi ng tao, bakit ako magbibigay? Bakit ako tutulong? Ako nga mismo, nangangailangan din at nauubusan din. Actually po, that's the very reason why po ang tao ay nawawalan. Because of that mindset. Yung mindset kasi ng tao, pag sinabing nagbibigay, ang iisipin niya agad, hindi ko kaya yan. I can. Pasa ko dyan. Pasa ko sa pagbibigay. Pasa ko sa pagtulong. Kasi mahirap lang ako, nangangailangan din ako. Yun po yung laging sinasaksak ng kaaway sa isip ng tao. Alam niyo po, ang mindset kasi ng tao, pag nasaksakan ng isang bagay na hindi tama, yun yung laging umuukit sa kanyang isip na hindi ko kaya yun, hindi ko kayang sumunod sa gusto nila. Alam niyo po, may cycle kasi ang tao May pakipost mo. Sabi dito, cycle of people. Una po, God supplies. Ibig sabihin, ang Diyos po natin, nagsosupply sa lahat ng pangangailangan natin. Tama. Tanungin mo yung katabi mo kung nagsusupply ang Diyos sa Kanya. Every day. Lahat po ng aspeto ng buhay natin, ang Diyos ang nagsusupply. At dahil po nagsusupply ang Diyos, automatically, ang tendency, ang ginagawa ng tao, they spend. Tama? We automatically, they spend. So, ibig sabihin, pag sinuplaya tayo ng Diyos, ang ginagawa ng tao, ginagastos yan, syempre. Gagastosin ng tao sa iba't ibang paraan. Na minsan, sabi nga natin, ang tao, pag sumahod, one day millionaire. Uubusin na yan. Gagastosin sa iba't ibang bagay. So, ang susunod doon, mauubusan na. Daylak na. So, ibig sabihin, mauubusan ka na. Mag-iisip ka ng lahat ng bagay na bibilin mo, susunod, daylak na. So, ibig sabihin, lalo na, especially pag dumating na yung 15 and 30, ubus na. Wala na.
hindi pa umaabot yung araw uli ng sweldo, naubos na. So, ang kasunod po niyan, mag-worry na ang tao. They worry na, matatakot na, kasi wala na. Amen. So, ang susunod doon, iikot na naman yung cycle ng tao. Magsusupply na naman ang Diyos. Amen. At pag nag-supply po ang Diyos, ang nagiging dating nun, mauubos na naman. So, one of the key to God's blessing is generosity. Ang sabi po ng Proverbs 11:24, once person gives freely, gains even more. Pag ang tao daw po ay nagbigay na ayon sa kanyang puso, higit po siyang nadadagdagan. Minsan kasi sa cycle ng tao, hindi niya naaalala na may part ang Panginoon doon. Nauubos ang lahat ng kanyang kinikita na nakakalimutan niya na may part ang Diyos doon. Ang sabi doon, pag ang tao daw po ay nagbigay sa Panginoon, mas nadadagdagan. Another withholds unduly but comes to poverty. Na kapag po ang tao hindi nagbigay sa Panginoon, na aantala yung blessing na para sa iyo. Amen. So, naiintindihan po ba natin? Ang sabi po ng 2 Corinthians 9:8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. We become generous, so we invite God to be our supplier. Kung ano daw po yung pagka-generous ng Diyos, dapat po tayong mga anak niya, ganun din po tayo. Kasi unang-una po, ang Diyos ang nagbigay sa atin. Tama po? So, ang gusto po ng Panginoon, masunod po natin yung nais niya sa ating buhay. Hindi naman po interesado ang Diyos sa pera natin eh. Interesado po ang Diyos sa puso natin. Kung paano po tayo sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon. Amen. So, ang Diyos po kasi, sobra yung pagka-generous niya sa atin. Alam natin yon, simula sa Paul, di ba? Binigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa ating lahat. Sinusupply niya yung lahat ng ating pangailangan. Sinusupply niya yung kalakasan natin. Sinusupply niya yung pag-iingat sa atin. So, kailangan po pala ang maging mindset ng tao, yung God is my source. Kung ano yung kaya mo ibigay sa Panginoon, gawin mo yun hanggat kaya mo. Ang prayer po dapat natin, Lord, pag pinagpapala mo ako, gusto ko mapagpala ko rin ang ibang tao. Yun po ang gusto ng Panginoon. Kaya po bakit tayo may offering? Bakit tayo may tithes? Kasi hindi lang dahil makikinabang tayo pag naghandog tayo sa Panginoon, kundi ang gusto ng Panginoon, maging pagpapala po tayo sa iba. Amen. So ngayon po, dadako tayo sa offering, maghahandog tayo sa Panginoon. One of good na magagawa natin sa Panginoon, tumulong sa church. At alam niyo po, ito po ay bahagi lamang ng ginagawa natin every Sunday. So, sasamantalahin ko na po ang pagkakataon kasi pansinin niyo po, tumingin po kayo sa bandang likod, sa bandang left po natin, doon po sa ating right ba yun? Right. Kasi left ako eh. Doon po. Ayun. May nakalagay na po doon sa isang bulletin board po natin doon about Project Nehemiah. Sino na po yung narinig yung taksa natin about Project Nehemiah? Taas ang kamay. Yung iba hindi pa po nila alam. So, unahin ko po yung pagbibigay. Maghahandog po tayo mamaya sa Panginoon. Papaliwanag ko lang po about Nehemiah. Meron na po tayong nakalagay doon na nakadikit about Project Nehemiah. Nandun na po yung account number natin na pag gusto mo pong, pag gusto mo pong maghulog, ayan po yung number. So, unang-una po, saan po mapupunta to? Itong Project Nehemiah po natin, ito po yung pinaghahandaan natin na malaking lupa at chapel na ibinigay sa atin ng Panginoon. Malaki ba yun? Wala pa kayo, sinabi mo malaki at magandang chapel. Pero sabi nga natin, hindi yan masisimulan kung hindi po tayo action. So ngayon,
Balagtas, account number 906-114-1168. Pag gusto niyo pong mag-deposit, pupunta lang po kayo sa RCBC at sasabihin po magde-deposit po kayo sa number na to. Ngayon, kung sasabihin niyo po, ay, Ate hindi naman ako pumunta doon, hindi ako marunong. Tayo po yung magandang Ate Yogi at Ate Gemma, harap ko sa kanila. Bilis tayo! Sila po ang lalapitan nyo para po mag-assist sa inyo. Parang hindi natin buong lahat. Handa na po ba kayo? So, sabihin ko sa akin, Ate Diyos, parang 1,000 lang po, pero wala pong problema. Kahit po 200 lang yan, 500 lang yan. Pag gusto niyo pong gawin, may paraan po tayo. So, uumpisahan po natin ang Project Nehemiah sa isang puso po na nagtatapat na kusang gustong magbigay sa Panginoon. So, ang sinabi ko po sa inyo is generosity ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos, maging generous din po tayo. At para mapagpalaan ng Panginoon, kailangan pagpalain mo rin po ang iba. So, ang magiging bunga po nito, hindi po sa mga tagalabas. Ang magiging bunga po ng Project Nehemiah natin, tayo rin po ang makikinabang. Ayaw niyo po nun, papasok kayo sa isang magandang sambahan, may isang batang maganda sa harap ko. Hinahanap si Lolo Pastor. Pastor Beno, sinahanap na ako mo. So, isang magandang chapel ang ating po inilalagay sa isip natin. Nanawa, sabi nga namin ni Ate J, pag kaya tayo yun, buhay pa kaya tayo. So, hindi na po importante kung buhay pa kami na ating ganong panahon na yun. Ang importante po, yung mga susunod nating generation, yung mga apo natin, lugi si Ate J, wala pang apo, ang makikinabang po doon. So, kaya po, ibalita niyo po sa bawat kasama natin ngayon na wala rito na meron na po tayong account number. Bago po kayo umuwi mamaya, picturean niyo po para ma-sure po kayo na makabisado niyo yung account number natin. Okay? Okay po ba? Handa po ba tayong lahat? So, alam ko po, sasabihin niyo sa akin, Ate Tess, darating pa ang best offering. Pinaghahandaan pa namin ng best offering. Yun muna. Wala pong problema doon. Basta po, yung bahagi ng best offering, itabi nyo para sa Panginoon. At kung kailan nyo po gusto magsimula sa Project Nehemiah para maghulog, kayo na po ang bahala. Okay ba? Okay ba? Sabihin mo sa kami mga ngayon, ready ka ba? Yan. Ready na tayong lahat. Okay? So, tayong lahat ay tumayo at tayo po ay maghahandaw sa Panginoon ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po sa isang pusong mapagbigay, Panginoon, na lagi mong inilalagay para sa aming lahat. Ang naisip po ng aming puso, Panginoon, ay walang iba kundi makapag-share po kami at magkaroon po kami ng bahagi para sa ministeryong ito. Alam po namin sa pagsisimula, Panginoon, ng Project Nehemiah na ito po ay magtatagumpay para sa iyong karangalan. At sa mga handog po namin ngayong umaga na magagamit din po para sa pangangailangan ng aming ministeryo, alam po namin ito'y i-bless mo at higit po pang pagpapalain ang mga anak mo na narito na laging nagde-desire, Panginoon, na tumulong at walang sawang magkaloob sa gawain mo. Salamat po. Pagpalain mo po ang iyong pangalan ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Masaya po tayo, Panginoon. Tess kanina with regards po sa ating Project Nehemiah. Yan pong
marami ng kaparaanan para maghulog. Right? So, pwede din po kayo GCash, papunta dun sa bangko, bangko, meron po kayong mga account na naka-online. Pwede po yun. Tapos kung hindi po, punta lang po kayo sa amin, let's say, ano po namin yung cash mo, lalagay po natin sa GCash, and then, ihulog po natin. Gusto po kasi namin na hanggat maaari, very transparent po tayo. Mahalaga po na nakikita nyo yung inihuhulog nyo. So, meron po tayong proof. So, kung GCash po yan, kung deposit slip, mas maganda po na nagkakaroon kayo. At ito pong ating account number, okay? Ito pong ating bank account is solely para pang project na Himaya lang po. Kasi meron po tayong sariling bangko para po sa ating funds na ministry. Pero ito pong project na Himaya, talaga pong in-apply po natin siya, yung bank account na to, para lamang po dito. Amen po. Nawa po na dalangin po patuloy tayong maging pagpapala po para sa ministeryo ng Glorious Covenant Ministry. Amen? Amen. So, inaanyayahan ko na ang lahat ay tumayo. Makibuklan po kayo sa akin, sa aklat po ng Lucas, Kabanatang 12, talatang 23. Inulit ko po, sa aklat po ng Lucas, Kabanatang 12, talatang 23. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita at i-welcome po natin ang kanyang likod, Pastor Benis Gamba. Amen. Good morning. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito sapagkat lahat ng narito ay hindi takot sa bagyo. Amen. Mapalad po tayo na narito at siyempre yung mga kasama natin na wala din dito, mapalad din po sila sapagkat lalo na yung mga kapatid natin sa Manginay. Pumunta kami doon, nag-hindi ang baha sa Malisa ay ganun din. Kaya sila po ngayon ay nakikinig sa ating online. Kaya bago tayo magpatuloy, hingin natin ang patnubay ng Banal na Espiritu sa ating panalangin. Father God, Ikaw ngayon ang aming itataas at wala nang iba. Ikaw ang Diyos na aming nakilala na buhay, gumagawa sa aming buhay, Panginoon. Kaya Lord, samahan mo po kami sa aming pag-aaral, sa maikling oras naming pagsama-sama upang bulay-bulayin ang iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, ikaw po, sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu ay siyang magpaalala, magtulog at magpaliwanag sa amin. Gamitin mo po ako bilang instrumento, damihan ng iyong mga salita, Panginoon. Gawin mo akong malinis na sisidyan, Panginoon. Maraming pong salamat o Diyos, pagpalain po kaming lahat. Ito ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Okay, pili na po tayo ng opo. Purihin po ang Panginoon at ulitin ko po, kayong lahat narito ngayon, pinagpala na po kayo ng Lord. Kanina, kasi ang topic ko talaga ay yung awit 37 verse 3. Dapat yun ang topic ko, kaya lang linit ako ng Holy Spirit yung sa Lucas chapter 12 verse 23. Yung umasa ka sa Diyos, sabi doon, umasa ka sa Diyos, ang mabuti ay gawin. Pero alam niyo po, pag ikaw ay nag-meditate, ang Diyos po ang nagbibigay talaga ng message. Kaya yung pong nabasa ni Ate Gima kanina sa Luke chapter 12, 23, na mas, doon, sabi ng Bible, sapagat ang buhay higit pa kaysa pagkain, at ang katawan ay kaysa amin. Sinuri ko ang may katawan. Pakita sa mga kanahan. Yun. Lahat kayo ay may katawan. Okay. At ang sabi nito sa ating Bible reading, ang buhay daw natin ay higit sa pagkain. Higit daw ang katawan natin sa pagkain. Bakit? Pastor, kailangan namin ng pagkain ng katawan.
Yung bakit pigit ng kailangan natin, at ang buhay natin, bakit pasigit na ang katawan natin. Dahil malalaman yung mamaya. And then sabi doon, ano muna, sabi dito, at ang katawan kaysa damit. Diba? Lahat dito tayo may damit, ano? Higit daw, sabi dito, ang katawan kaysa damit. Kaya nga ang damit, dinadamit sa ating katawan eh. Bakit? Sapagkat para kung yung ano natin, yung katawan natin ay matakpan ng ating mga damit. Kasi bakit mahalaga po ang ating katawan? Gusto ng Diyos, ang katawan natin ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngayon, pag-aaralan po natin ang buhay. Ang topic po natin ay cherish your life. Buhay mo, pahalagaan mo. Sabihin mo sa katabi mo, pahalagaan mo ang buhay. Mahalaga po ang buhay. Itong buhay po natin ay napakahalaga. Kaya nga tayo ay patuloy na pinagpapala ng Diyos sapagkat itong buhay po natin ay mamahalin eh. Hindi ito piling bayaran ng salapi. Mamahalin po ang buhay natin. Kaya nga ang buhay natin ay dapat natin ingatan at huwag sisirain. Kasi ang buhay natin ay mahalaga. Cherish our life. Ang buhay po natin ay oportunidad. Every day may oportunidad ay pinagkakalob sa atin ng Panginoon. Kaya sa bawat oportunidad, dapat pakinabangan natin ito. Kung may oportunidad na dumarating sa ating buhay, kunin natin kaagad. Lalo sa mga bagay na espiritual, lalo sa paglilingkod sa Panginoon. Kung binigyan tayo ng oras ng Diyos para maglingkod, i-grab po natin ang oportunidad. Sa mga dilipas po ang panahon, nakikita na po natin ang nangyayari ngayon, di ba? Kaya kailangan na natin maglingkod. Ang buhay natin ay dalhin natin sa paglilingkod sa Panginoon. At ang buhay daw ay isang hamon. Challenges. May challenge. Di ba bakit buhay may challenge? Sino, pakita siguro ito ng kamay na walang challenge ang buhay. Walang tataas ang buhay. Walang tataas. Kasi ang buhay po natin ay laging may hamon. Lagi po may challenge. Okay? Lagi po may laban. Araw-araw may laban ang buhay. At ang kailangan harapin daw natin ito. Pag may laban ang buhay, kailangan harapin natin. Amen? Huwag likuran. Kasi pag tinikuran mo yun, pagbalik mo, duduble. Kaya yun po, ang buhay ay hamon. At ang buhay daw natin ay kaligayahan. Kaligayahan. Happy ba tayo sa buhay natin? Siyempre, happy tayo. Kasi pag hindi ka happy, malungkot ka. Tama, malungkot ka. Kaya kailangan ang buhay natin ay kaligayahan. Isapin natin ang buhay natin ay kaligayahan. Masaya tayo sa buhay na ito. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, dapat laging masaya tayo sapagkat ang buhay natin ay binigyan tayo ng Diyos ng kasayahan. Kahit sa dito ng mga problema na nangyayari. Amen. Dapat nandun ang kaligayahan, baked inside. Nandun yung kasayahan natin sa Panginoon. Alam mo po, nakakalungkot po. Kasi saan mo nangyayari ngayon? Tingin ako natin. Yung Sibol, lugar ng Talisay, Kamite, Kamusasayan. Talagang pagkatapos ng Bindol, baha na naman, at maraming pamilya ang nawasak, mga tahanan, at hindi lamang yun. Yung pinagsikapan nila sa abroad, sipin mo yun, nagtrabaho sila araw-gabi. Nawala. Nawas up sa ilang saglit. At hindi naman yan, kundi pati buhay ng maraming tao ay nabaha. Mga magulang, mga kapatid, ito po ay isang wake-up call po sa ating lahat, sa nakikita natin. At salamat sa Diyos. Dahil ang panalangin natin, yung pinagpinatin na si Uwan, kung papangalan ng bagyo. Uwan, hindi mo na tayo. Amen. 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 Hindi mo na tayo ni Uwan. Number 2. Bakit? Sabi nga, yung bagyo daw, ay mas malaki daw sa Pilipinas. Pero mas malaki ang Diyos sa Pilipinas. Amen. At sabi ko, minabasa ko sa Facebook kanina eh.
Sabi, nagpapasalamat sa Sierra Madre. Naku, salamat doon sa Sierra Madre. Dahil sa Sierra Madre daw ay luwas ang mga bagyo. Hindi po yun. Yun ay ginagamit ng Lord. Ang dapat natin pasalamatan ay ang Diyos mismo. Kaya po rin po ang Panginoon, mahalaga po ang buhay natin. Our life is very important. Number one, pero babalikan ko muna yung sinabi ni Kuya. Okay, may sinabi ko si Kuya eh. Buntot mo, hila mo. By Pastor Lubimin nila. Pinag-aralan ko itong mabuti. Kasi sino po itong may buntot? Oh, hindi nga, diba? Diba? Buntot mo, hila mo. Na ang ibig sabihin, yung buhay natin, tayo po rito ang magpapantay. Yung buntot natin, siyempre hilahin natin, pamilya mo, negosyo mo, anuman ang nakakunis sa ating buhay, buntot mo yun at dapat pangalagaan mo. Lalo na po yung pag-minister na natin. Kaya ito ay napakalaga. Buntot mo, hihila mo. Sabihin mo sa tabi mo, hilahin mo yung buntot mo. Amen. Purihin mo ang Panginoon. It's all about that eh. Ito yung tungkol talaga sa buhay eh. Na ang buhay natin talaga ay mahalaga. Life is important. Ang buhay ay mahalaga. Ang sabi ng Genesis chapter 2 verse 7, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabo, hiningahan niya sa ilog at nagkaroon ito ng buhay. Tignan ko natin. Imagine na, nilikha ang tao sa alabo. Ano, tingnan ko natin mabuhay, pag-aralan ko natin mabuhay. Nung likhain ng Diyos ang tao, kasi para mapalagan ko natin, tayo po ay pinuong ng kanyang kamay. Kaya mayroon tayo ng Panginoon. Inisip kong mabuti, paano kaya nilikha ng Diyos ang tao? Pinorme, bago binigyan ng hininga ang tao, yung dust, siyempre ipupong muna ng Lord. Ipupong yung ilong mo, ipupong yung mata mo, yung tinga mo, lahat ng parte ng katawan mo, maging kaloob po ba natin? Ipupong ng Lord yun. Kasi ang Lord ay perfectionist. Tama. Ano kaya kung ang pagdalika sa atin ng Diyos nagkamali ang Panginoon? Yung labasan ng ating dumi ay dito na ilagay. At yung pasukan ng pagkain ay dito na ilagay. Di ba maganda? Hindi naman maganda yung iba. Kaya nakita ko, galing mo. Pag kumain ka, i-digest na kaya ilalabas. Ang galing ni Lord. Amen. Pag kinulot ka, nasasaktan ka, may feeling ka. May feeling sa kayo. Tama. Pag may nagsalita, maririnig mo. Ay, pambihira ang Lord. Amen. Pambihira ang Lord. At pag umibig ka, tumitibig ang puso mo. Tama. Ano ba tumitibig sa inyo pag umibig kayo? Baga ba? Hindi. Puso niyo. Grabe naman no, sa paglikha. Inisip mo eh. Siguro kung ang inunahin ang pagkalikha sa atin ng Panginoon paganyan eh. Ang lahat ng ulan na ano mo, masisigot ko eh. Pero grabe ang Lord. Perfecto po ang Lord sa pagkalikha sa atin. Kaya buhay mo, pahalagaan mo. Tama. Palahagan po natin ang ating buhay. Sapagkat ito po ay galing sa Panginoon. Appreciate it. Palahagan ito. Ang nagpapahalaga sa buhay ay nagpapahalaga din sa Diyos. Kaya pag pinahalagaan mo ang buhay mo, ang pinapahalagaan mo ay ang Diyos mismo sapagkat siya ang nagbigay sa iyo na buhay. Tama. Ang gusto mo nagbigay sa iyo ng buhay eh. Hindi naman galing sa nanay at tatay mo yan eh. Ginamit lang ang magulang mo para isilang ka sa mundo nito. Ang ganda nga eh. Kung isilang ka sa mundo nito, kapuntuan ang magulang mo eh.
Panginoon, mga magulang at kapatid. Sabi nito, ang nagpapahalaga sa buhay ay nagpapahalaga din sa Diyos. Sapagkat, sabi nito, pinamahalagan tayo ng Diyos. Dahil tayo po, bakit kailangan natin palagan? Sapagkat ang buhay po natin ay galing sa alabok. Kaya binigyan tayo ng buhay, kaya kailangan pahalagan po natin. Amen? Kaya nga, sa sobrang pagpapahalaga natin, minsan, naliligo po ang tao, hindi lang 3 times a day. Minsan, 5 times a day. Pag kumain tayo, hindi lang 3 times a day. 8 to 15 pa. Amen. Pero nakakalimutan natin ang dapat higit natin pahalagahan ng ating buhay ay ang Diyos mismo. Naging balisa tayo sa lahat ng bagay. Trabaho tayo ng trabaho. Umaga ako. Ang buhay natin ay pangbayad din sa kuryente. Ang buhay natin ay pangbayad din sa mga gas. Ang buhay natin ay sa mga araw ng pagkain. Nakalimutan natin ang lumika sa ating Diyos na dapat ating buhay. Ang pagpapahalaga sa Diyos ay paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya kayo yung narito, pinapahalaga niyo ang Diyos dahil narito kayo, naglilingkod kayo sa Panginoon. Amen. Mahalaga ka sa Panginoon. Okay, yun po ang sabi ng Bible. And then number 2, life is wealth. Ang buhay ay kayamanan. Kasi akala natin ang kayamanan, itong mga material na bagay eh. Money, gold, silver, gold, everything na material na nasa atin. Akala natin ang tunay na kayamanan. Ang totoo, ang kayamanan natin ay itong buhay natin sapagkat ito ay galing sa Diyos. Ang pira ay pwedeng bilhin ang buhay mo. Pero ang buhay mo ay pwedeng gumawa ng pera. Tama? Magtinda ka lang eh. Kikita ka na. Pero ang pera mo ay hindi pwedeng bilhin ang buhay mo. Nakukuha mo po. Kaya life is wealth. Ang buhay natin ay kayamanan na hindi kayang bayaran ng kahit bilyon-bilyon na salapi. Sapagkat ang buhay natin ay kayamanan na. Sapagkat ang buhay natin ay galing sa Diyos mismo na dapat natin pahalagan. Mahalaga po ang buhay natin. Ang sabi dito, Lucas 12:15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Kasakiman. Huliin po ang Panginoon sa pagkakaunawaan po natin sa ito. Ang buhay daw natin ay wala sa kayamanan. Sapagkat bakit wala po? Sapagkat ang buhay po natin ay kayamanan na nagaling sa Diyos. Anong dapat natin gawin? Dahil ang buhay natin ay kayamanan na natin. Ang sabi nito, enrich it. Pagyamanin mo na ito. Pagyamanin na natin ito. Pagyamanin natin sa mundong ito, na kailangan natin umunlad, at higit sa lahat, pagyamanin natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Pagyamanin na natin ang ating relasyon sa Panginoon. Pagyamanin na natin ang pag-ibig natin sa kapa, sapagkat yung po ang gusto ng Lord, yung buhay natin ay mahalaga sa Panginoon. Amen. Nakuha niyo po? Kasi pag hindi niyo nakuha, ulitin ko ulit. Very simple. Ang sabi ka naman ng Diyos ay, madaling maunawaan. Pagyamanin natin. Pagyamanin natin. Sabi ko lang sa pinagbulan ng, Bible verse ko eh. Yung pinagbulan dito, yung mayaman eh. Nag-ani, yung maraming aani, wala na siyang malagyan, pinag-iba yung budiga, nagagawa ng malaki. Nag-ano ulit, nag-ani. Sabi ng Lord ngayon, darating ako. Kukunin ko ang buhay mo. Kanino mo iwanan yung mga kayamanan mo. Ang kayamanan ko ay iwanan natin na. Pero ang buhay natin ay ipagsusulit ko sa Panginoon. Ipagsusulit ko sa Panginoon. Aharap tayo sa Diyos. Kaya ang buhay mo, pahalagahan mo sa Panginoon. Hindi lamang tayo mabuhay sa mundo ito dahil sa pangangailangan, kundi mabuhay tayo para sa mundo Panginoon. Sabi nga before for to me to live in Christ
and to die is gain. Ang mabuhay ay kay Kristo at ang kamatayan ay pakunay. Sino ito ang gusto na pumunta doon sa Panginoon? Ayaw ka natin, ano? Gusto ka natin maging ko? Alam mo ba, gabi natutuwa ko. Kami kasama ko po sila, yung mga taga-Malis, tapos si Kuya Edgar, tapos si Ate Yuri, nakasama ko po si Pastor Albert. Nakakatuwa kasi ganito power po talagang salita ng Diyos. Ang mga tao na napuntahan namin dito, ay ang karamihan ko po mga believer eh. Pero thank God, dahil nung pumunta kami din, mag-share ako ng gospel, hindi po siya nagsugal eh. Talagang wala mo nagsugal. Kasi sa Malis po, sa totoo lang, ang kakatuwanan, pag may namatay yung doon, siyempre ang Malis, kita lang naman natin ang buhay. Pinagkakitaan nila yung pong para sa namatay. Pero kung yun po ang Panginoon, nung mag-share kami ng gospel doon, wala po talagang sugal. Nakikinig ko siya ng mga believer karamihan. Kaya, God be the glory. Sapagkat i-share po natin ang salita ng Diyos, yung kaligtasan, yung assurance of salvation sa kanila. Yung po ay isang kahalagahan ng buhay natin ang mahalaga. Amen. Ang buhay po ay mahalaga. Ang buhay po ay kayamanan. Pagyamanin natin ito. Okay, sabi dito, mag-ingat daw sa lahat ng uri ng kasabiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ang kayamanan mo mismo ay ang sarili. Sabihin mo, mayaman ako. Pag hindi ka nagsalita ng mayaman ako, hindi kaya yaman. Sabihin mo, mayaman ako. Kaya magbibigay ako sa charity. Amen! Magkakaroon kami ng magandang charity. Alam mo bang magulang at kapag napakaganda ko? Kasi itong church natin, pamilya kami nakakatuwa eh. Ako natutuwa ako kasi bakit? Nandito yung anak ko, nandito yung mga kaibigan ko, nandito yung ako ko, nandito yung manager ko, nandito yung mga friend ko, nandito lahat eh. Nakakatuwa din po ba? Nakakatuwa. Kaya dapat talaga mahalin natin yung church natin eh. Kasi we are family. We are family in Christ. Nakakuha niyo po. Dahil tayo eh, pamilya ni Kristo, sino pa naman ang magmamahalan? Kundi tayo lang. Wala nang iba. Mamahalin ba tayo ng taga-ibang lugar? Hindi. Tayo lang yung Kristo. Kaya, yun po. Yun ang pangatlo. Life is love. Ang buhay ay pag-ibig. Sabihin sa gabi mo, mahal kita. Sa Panginoon. I love you with the love of the Lord. Ano din po, masarap po bang ibig? Kasi minsan ang pag-ibig, ang ulat na sinasabi, minsan kumukupat yan eh. Maging sa mag-asawa din po ba? Sa mag-asawa, sa una, I love you. Every hour, yung bagong kasal pa lang, every hour, I love you. Pero pag napilipas na, pag madaling ng tanong, nawawala na yung I love you eh. Tama. Anong nagiging kapalit ng I love you? Hindi totoo naman talaga yan eh. Pero dapat tayong tao, tayong mga anak ng Diyos, mabuhay tayo sa pag-ibig na galing sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos natin ay pag-ibig. Ang hininga ng Diyos ay pag-ibig. Ano ba? Saan galing ang buhay natin? Saan galing ang hininga natin? Sa Diyos. Kaya kailangan natin magmahal. To love. Baging mga kaaway ay ibigin daw po natin. Sabi dito, you have to love. Kailangan magmahal ka. Sabi dito, ang buhay ng tao ay kailangan mapuno ng pagmamahal. Ganun po ang buhay. Sa pagpapalaga po natin sa ating buhay, kailangan natin magmahal. At ang sabi dito, ang lahat ng galit po ay mapapawi ng pagmamahal. Amen. Pag namamahal ka po, katotohanan na talaga, katotohanan magaling tayo. Pero ang isang tao punong-puno ng pag-ibig ng pagmamahal, automatic, positive siya sa pagpapatawad sa mga nagkakamali sa kanya.
Ang tao po naman panghusga, maaaring hindi siya magmahal. May sinabi ko rito sabi rito, parang ang nabasa ko sa isang quotes ni Mother Teresa. If you judge people, you have no time to love him. Tama. If you judge people, you have not time to love him. Kaya nga Kristyano, tayo ay hindi namusta. Kasi pag inuwisga natin ang tao, wala tayong time, wala tayong ganun para sa imanin. Kaya na dapat nagustuhan natin, pinagpipili natin para mamahal natin. Amen! At parang alam nyo nila itang magmahal. Diba? Hindi tayo piling masugusga. Ikaw kasi ganito, hindi piling masugusga. Kasi tayo naman, ay galing lahat yan. Lahat tayo ay nagsikap. Pinusisi tayo ng Lord. Dati, ang pag-ibig natin ay ganito na. Mahalang natin yung gusto natin mahalin. Paunti-unti, salita ng Diyos. Yung mga nagalitan natin, namamahalan natin. Unti-unti, hanggang yung mga kaaway natin, namamahalan natin. Hanggang unti-unti, yung lubusan na pagmamahal. Posisyon ng Lord yan at magagawa natin yan dahil ang buhay natin ay galing sa Panginoon. Mali ko na lang kung nakurat isa ka na sa ating isip. Amen? Tama po ba? O may tama? Amen? Tama po yun. Pag nasabi ko hindi tama, tatamaan tayo ng salita ng Diyos. Amen? Yun po sabi ng Bible. Sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 7, ang pag-ibig ay matiisin. Kaya ang buhay po natin kailangan matiisin. Mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtataga hanggang wakas. Sabi nga sa online namin kagabi, may nakahabol ako sa online namin, sa aming pinag-aralan, ang mga tao daw, ang mga Kristyano daw ay dapat masipag. Masipag. Tama. At ang mga Kristyano daw ay dapat matapang. Matapang sa pangangaral ng salita ng Diyos. At ang mga daw ay dapat mapuno ng pag-ibig ang tao. Alam niyo na, yung tatlo na ito, kung mayroon tayo na maging masipag tayo sa gawain sa Panginoon. Alam niyo po, mga magulang kapatid, pag ikaw ay nagmamahal, naano ko yun nag-fail ko, kumbaga sa anong karanasan ko. Pag ikaw ay nagmamahal, hindi ko mapapagod maging good sa Panginoon. Walang mahirap. Kahit mahirap na, baliwala sa iyo. Bakit? Nagmamahal ka. Pagmahal mo ang kapatid mo, pagmahal mo yung tupa mo, pagmahal mo yung kaibigan mo, wala pong makakadaan para puntahan mo siya, para bisitahan mo siya. Bakit? Ang pag-ibig po ay nagpapalakas po sa atin para tayo ay maging masipag. Tama. Ang kasipagan po, dapat ganun po ang Kristyano. Kahit wala ka ng kasama, masipag ka pa rin. Bakit po kasama? Nararanasan ko. Mas masarap kasama ang Diyos. Amen. Pagkasama mo ang Diyos, alam mo sa iyo, walang hassle. Minsan pa, pag may mga kasama ka, maraming mga hassle. Kung paano po? Kaya yun po, ang buhay po natin ay pahalagan po natin. Punuhin natin ang pagmamahal. Kaya nga po sa ating darating na yung pagbibigay natin sa church, gawin po natin. May sinabi pa rin po dito na, sabi rin po sa English, not all of us can do great things. Not all of us can do great things. But we can do small things with great love. Ako po ito po ang gusto kong sabihin. Gusto nyo i-translate ko sa Tagalog. Okay. Sabi rito, hindi na daw tayo ay makakagawa ng mga dakilang mga bagay. Pero, but we can do small things. Makakagawa tayo ng maliit na bagay ng mayroong dakilang pagmamahal. Kaya yung pagbibigay natin sa church, hindi naman tayo pinipilit na malaking agad Amen. Unti. Basta may kasamang pagmamahal.
pagmamahal. Nakakatuwa. Bigay na sa atin yung ano natin, yung account number natin. Eh, pastor, may 20 pesos ako nito eh. Huwag mo munang ihulog, ipunin mo na muna. Pag mamaya, ihulog mo na, ipunin mo. Di ba? Ipunin mo. Nung panahon wala pa tayo sa Panginoon eh, lagi naman tayo nauubusan eh. Kasasahod pa lang, babali na naman. Tama. Ito din ang hindi sa Panginoon. At ang ganda naman siya ni Pastora Elena Blasile. Ang Diyos naman talaga ang gagawa ng paraan. Alam niyo po, makikita po ng Lord. Sabi nga, mga manikir dito, hindi galing sa ating mga pala. Ang pagpapagawa ng church na malaki, ito po ay galing sa Panginoon. Amen. Kung ang bagyo ay kayang pahingi ng Lord, ang church, madali lang na bagay yan eh. Tama! Kayang gawin ng Lord. Ang kailangan lang po natin ng puso. Mag-umpisa po tayo sa ating puso. Mag-umpisa tayo sa maliit at pag nakita ng Lord dito na may design po tayo sa maliit na bagay. Nakikita mo. Nakikita natin ang kapangyarihan. Parang ayaw nila magkaroon ng malaking church. Ang lungkot. Kung nilalamig kayo. Eh, pastor, ayoko ng malaking church kasi pag may malaking church tayo, ang lawak ng lilinisan natin. Hindi mas maganda. Maraming maglilingkod sa Panginoon. Di mo ba? Tama! Yung mga hindi nagagamit maglinis, magagamit na! Ang tama. Yung malawak na lang pasuhin. Eh, ba, sabay-sabay tayo. Alam niyo po kung magulang at kapatid, ito yung napakasarap sa buhay natin. You have to love. Kailangan magmahal ka. Kaya nga sabi dito, kailangan natin magmahal dahil ang Diyos po ay pag-ibig. Kaya kailangan po natin, yung puso natin, yung buhay natin, ay puno po natin ng pagmamahal. At kung umitin ko sa inyo, masarap po magmahal kaysa magalit ka. Alin na po sa inyo? Magalit kayo o magmahal kayo? Umitin ko, mahal ko. Alin na po sa inyo? Magalit kayo o magmahal kayo? Magmahal. Parang ganito lang po yan eh. Kung masakit ang tiyan ko, eh pasalamat ka, may tiyan ka eh. Tama! Dahil masakit ang ulo ko, eh pasalamat ka, may ulo ka. Kung hindi ko gusto kong sabihin, ganito lang po yan. Napakasimple lang naman. Kailangan po natin talaga yung pagmamahal na nagmumula sa Panginoon. Kasi kung yung pagmamahal na nagmumula sa atin, hindi po natin kaya. May katapusan po pagmamahal natin. Pero ang pagmamahal na galing sa Panginoon, grabe ito. Pag nakuha natin ang pagmamahal natin. Pero ako po naniniwala na kaya natin gawin. Sabagat bakit? Ang hininga ng Diyos na binigay sa atin. Diyos mismo, yung hininga mismo ng Lord. Kaya pumihin po ang Panginoon. Yun po ang pangatlo. Ang pag-ibig ay matiisin, mapag-iwala, puno ng pag-asa, at nagtataga hanggang bukas. Nagtataga hanggang bukas. Parang ang lako ito. Parang marathon. Sa takbuhan marami. Pero habang kumakagal, sa labing-daming mga problema at pagsubok na dumakatulog, unti-unti kumukunti. Pero magpasalamat tayo sa Panginoon. Sapagkat ang church po ng GCN, sa dami-daming pagsubok na dumating, hindi naman tayo kumukunti, kundi tumadami tayo, yung ay gawa ng Panginoon. Isipin mo, may bago ngayon, pero ang dami pa rin natin. Binabantayan nila ang bagyo. Tayo naman, hinihintay natin ang pagdating ng Panginoon. Hindi ng bagyo. Sapagat ang bagyo, wala na. Amen. Sapagat nandito tayo. Tapos biglang dumating si Lord. Kaka. Hindi pa ang Panginoon. Yung po ang number 3. Number 4. Our lives are just borrowed.
ang buhay natin ay hiram natin sa Panginoon. Amen. At pag dumating po ang panahon, dahil hiram natin, sino ang gagawin ng buhay natin? Siyempre, ang Diyos mismo, sabagat siya ang nagpahiram ng buhay natin. Our lives are just borrowed. Hiram lamang natin ito. Itong kanumanangin ay sisimpan lamang ng tunay na ikaw. Amen. Kaya, ang buhay natin, dapat mahalagaan talaga natin sabagat ito ay hiram lamang natin. Pagdating po ng panahon, pag ito ay binamay na ng Lord, kung paano natin ito hiniram sa Diyos, dapat isasaulit din natin ito kung ano yung pagkahiram natin sa Panginoon. Sapagat ang Diyos ay ang tao po, ang sabi ng Bible, nakatalaga tayo sa paggawa ng mabuti, nakatalaga tayo sa kabanalan, nakatalaga tayo sa righteousness, nakatalaga tayo sa paglilingkod sa Panginoon, sapagat yun po ang hininga na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya ang buhay po natin, gamitin po natin para maglingkod sa Diyos. Our lives are just borrowed at darating ng Panginoon. Ay darating ang panahon, ang buhay natin ay kukunin ng Lord. Masarap po, nakinuha tayo ng Lord na naglilingkod sa Panginoon. Sabi nga, hindi natin may iwasan na pagtanda eh. Tama. Pero mas maganda, habang tumatanda tayo, may pinagkatandaan tayo. Amen. Ano po? Okay. In Genesis 1:27, sabi nito, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, na ibig sabihin ang buhay natin talaga ay gawin talaga sa Panginoon. Hiram lamang natin sa Panginoon. Na dapat dahil hiram natin sa Diyos, huwag natin ipahiram sa iba. Tama! Sabi mo nga sa gabi, sa patay, pag ang isang tao daw ay nagpahiram ng isang bagay, sasabihin niya, ingatan mo at huwag mong ipapahiram sa iba. Tama, ingatan. Halimbawa, sabi ko, example ko yung pagkuran eh. Yung pagkuran, eh, pinahiram mo, sabi mo, ingatan mo at huwag mong ipapahiram sa iba. Siyempre, dahil inilang mo, ingatan mo. Ano kayang gagawin mo? At pag sinauli mo ito, sa may-ari na sira-sira na. Anong gagawin ng may-ari? Ikatatong. Right? Ikatatong. Kasi sira na eh. Bulog na eh. Minsan ang buhay natin, dapat natin ipagamit sa Panginoon, minsan pinapahirap natin sa kaway. Are you listening? Pinapahirap natin sa kaway. Hindi naman ang away may-ari ng ating buhay. Ang may-ari ng buhay natin ay ang Diyos mismo. Nakuha niyo po. Kaya huwag natin ipahiram sa kaaway. Ang buhay natin ay gamitin natin paglingkod sa Panginoon. Sa pagdating ng Panginoon, pagharap natin sa Lord, pagharap natin sa Diyos. Wala na po itong time out. Panginoon, ganun pala. Pabalik muli ako sa lupa at tawuli ako ng mabuti. Wala na po. Kaya habang nalilito pa tayo, palagan po natin ang ating buhay na hiram natin sa Panginoon. Palagan po natin. Ingatan po natin ito. Sabi ng sinulat ko rito, sabi rito, ingatan ang buhay. Ingatan po natin. Grabe na ang panahon ngayon. Ang pagkakamali ngayon at ang katotohanan ay ano na lang. Gagawin na lang. Hindi natin alam kung ano ang totoo, kung ano ang tama. Pag sa Facebook eh, nakikita natin. Pinagdayain eh. Maimangan ng tao ng kapaniwala. Amen, nakukuha niyo po. Kaya ingatan natin ang ating sariling buhay. Itong buhay natin, tayo po mag-manage na kasama ang Panginoon. Huwag natin ipamaniyo ito sa iba, kundi ipamaniyo natin sa Panginoon. Manage ourselves. Ingatan natin, take care of ourselves. Ingatan ang ating buhay. At ang sabi ng Panginoon, gumawa tayo ng mabuti. Umasa ka sa Diyos. Ang mabuti ay gawin. At manira ka
sa likas na lupain. Huwag po. Hindi po ang napakaganda. Sa awitin ni David, kailangan ang tao ay gumawa talaga ng mabuti. Doing good works is worshiping God. Kaya yun po sa pag-iingat natin sa ating buhay, yun po, gumawa po tayo ng mabuti at ang Panginoon po, gamitin para sa Panginoon. Amen! Gamitin natin para sa Panginoon. Kung ang buhay natin ay ginagamit natin sa pamilya natin, masigit na gamitin natin sa Diyos. Kung ang katawanan natin ay ginagamit natin sa negosyo, masigit na gamitin natin sa Panginoon. Amen! Kasi bakit? Yung po ang katungkulan ng tao, gamitin at maglingkod sa Panginoon. Masarap po maglingkod sa Panginoon, hindi ka manlubi. 1 Corinthians 15:58, hindi nasasayang ang ating pagkabagal. Ito po. Nung ako, di ba ako Christian, hindi ako makasuot ng mga damit ng mga ano eh. Mga damit, nasuot ko lang, galing Divisoria. Pero kung yun po ang Panginoon, blessing. Or blessing from God alone. Yung datang blessing natin nakatanggap, galing talaga sa Panginoon. Ang gusto talaga ng bibigay. Magtataka ka na lang. Pag paggamit ka sa Panginoon, yung Matthew 6:33, hindi nawakalayan. Pag magpagamit ka sa Panginoon, and all these things shall be added unto you. Hindi lamang material na bagay, kundi maging spiritual na bagay, yung kagalakan mo, kakayapaan mo, kakuntimpan mo, yun ay hindi kaya bayaran sa ito. Kaya ang buhay po natin ay higit sa pagkain. Ang katawan po natin ay higit sa gamit. Kaya, ang buhay po natin ay ating pong palagan. Sa ating pagtatapos, sabi nito, ang buhay, pakiano po, ang buhay, ang pinakamahalagang kaloob ng Diyos. Bilang pasasalamat, bigyan natin ng magandang uri ng pamumuhay at buhay. Ano ang sinabi? Bigyan ng magandang uri. Dapat tayong mga Kristyano ay maging tunay tayong mga Kristyano. Yung uri natin ay maghiwala sa buong daigdig, maging kasing tayo ng sanlibutan. Para bakit? Maging kalugod tayo sa Panginoon. Yun po ang magandang uri ng ating pamumuhay at ang ating buhay. At ang sabi niya atin sa kanina, dapat tayong mga Kristyano ay magiging channel of blessing. Maging sa pananalita, sa mga ginagawa, maging channel of blessing po tayo. Amen. Purihin po. Balikin mo natin ang pagkasapalapang ang Panginoon. Ang buhay at pinakamahalagang kaloob ng Diyos. Kaya kailangan po natin ang buhay na po natin ay ingatan po natin. Ang buhay po natin ay napakahalaga. Kaya pahalagahan po natin, ang buhay po natin ay kayamanan. Kaya pagyamanin po natin, ang buhay po natin ay pagmamahal. Kaya magmahal po tayo at ang buhay po natin ay hiram sa Diyos. Gamitin po natin ito para maparangalan ang Panginoon. Yun po ang gusto ng Diyos. At ang sabi nito sa pamuli, ang buhay ay galing sa Diyos. Inulit po niya para maramdaman natin na itanim sa ating puso ng buhay natin ay galing sa Diyos. Ito ay dapat pahalagahan. Appreciate it. Mahalin! Mahalin mo ang sarili mo. Pero higit mo na mahalin ang Panginoon at gamitin sa mabuting kaparaanan. Gamitin din natin ang buhay natin sa mabuting kaparaanan. Mga magulang mga kapatid. Ito po yung ginagawa natin. Itong pagbibigay natin sa Panginoon. Maniwala kayo sa akin. Sapagkat sabi ng Bible, hindi ko nasasayang ang ating pagpapagal. Our labor is not in vain. Natanim sa puso ko yun ng paglilingkod natin na hindi nasasayang. Kahit anong hera, kahit anong challenge mo, kahit wala ka ng kasama, kahit inuusip ka na sa paglilingkod. Alam mo naman ang tao, kung kailan ka naglilingkod, marami kang maririnig na negatibo. Pero sabi ko nga sa inyo,
patuloy tayong mag-ikot sa Panginoon. Ang buhay natin ay challenge. Yung buhay natin ay may challenge. At kailangan natin ang bagay ng Panginoon. Pagpapangin natin ito. Hallelujah, hallelujah. To God be the glory. At naniniwala ko, mga magulang na kapatid, ang buhay na ito, sabi nga ng Bible, we are the temple of the Holy Ghost. Amen? Tayo ay templo ng banal na Espiritu. At sa pakikibakan natin sa mundo ito, ito ang nakita ko po, ang isang tao po na laging sa presensya ng Lord, hindi kaya mapagpakin ng awa. Ang isang tao na nasa presensya ng Lord, hindi siya kayang pagbagsakin ng kaaway. Lalaban siya, katulad ng nilagay. Ang laban ay sa Panginoon, sa presensya ng Lord. Kaya purihin po ang Panginoon, magandang sa atin, magandang araw, at naniniwala ako may magandang panahon na naghihintay sa atin. Kaya po Let us pray. Salamat po Panginoon sa oras na ito, sa natapos naming fellowship. Nabigyan ka po namin ng karangalan, nabigyan ka po namin ng kaluran, at higit sa lahat, nakita po namin sa pamamagitan ng mga salita ang kahalagahan ng aming buhay. Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, na aming buhay ay mapahalaga namin na nakamin sa iyong kalooban. Pakagamitin mo po kami, Panginoon, upang ikaw ay namin namin magparangalan ng Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon, pagkalain po kami lahat. Taas po natin mga kapatid, ang aking dalawang kamay. Salamat na naman na may likhaan ng lahat ng bagay sa aming Panginoon sa Kristo na napako sa cross at nagligtas sa amin at sa banal na Espiritu na nag-aaliw at nagtuturo sa amin. Salamat po, Panginoon. Mari tayo mga kapatid, dala ang salita ng Diyos. Thank you, Lord. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa lahat ng magsabi na